criminal trails leading to Marcos and Romualdez as mastermind. Your reaction to this man, hindi na pirpirmahan. There is no majority signatures right now, or there are no majority signatures right now on the alleged draft committee report of Senate Blue Ribbon Committee made by Lacson and his team. Dahil nga dito, ma'am, hindi nagkakasundo kung anong role ni Romualdez, ano ang pananagutan ni Marcos at paano nangyari ito, kasi hindi naipakita ang totoong pagkakaugnay at pagkakadugtong ng pananagutang kriminal ni Marcos at Romualdez, bagkos pinagtakpan pa, Ma'am Lorraine, sa naturang Senate Blue Ribbon Draft Committee Report. Ganon si Rodrigo Duterte eh. Kaya magandang pag-usapan yung binanggit mo, ma'am. If the greedy and corrupt politicians will have their way to manipulate the numbers both at the House of Representatives and at the Senate to remove Sara Duterte from office, then ang magtatanggol kay Sara Duterte, taong bayan. Doon ako naniniwala. At sa paniwala ko, ma'am, hindi ganon kadali gawin yon na tatanggalin mo ang mahigit 32 million votes. The highest so far, Ma'am Lorraine, sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Mandato ng taong bayan yan. At doon mo ma-appreciate si Rodrigo Duterte. When Leni Robredo was attacking Rodrigo Duterte's anti-drug and anti-criminality campaign at nagsisinungaling sa UN si Leni Robredo, a lot of people were suggesting, even inside cabinet of Rodrigo Duterte, Ma'am Lorraine, di po ba, to impeach Leni Robredo and remove her as Vice President kasi walang pakialam, walang kooperasyon sa administrasyon. Ang sagot ni Pangulong Duterte, ma'am, ay we respect, Sabi niya, stop the that. mandate of the people given to her. And then She he said- has the mandate of the people to her. And the way he said it was wasn't rehearsed, no? He said, stop it. It was something that he really believed. We just had an election. Nagsalita ng taong bayan. Ano pa po ma-expect natin sa iba pang mas seryosong mga kahalintulad na problema ng ating bayan, kagaya ng binabaliwala ngayon, ma'am, ng Senado. Ito pong naguhumiyaw na testimonya ni Sergeant Gutesa na mali-maleta at ilang tonelada ng mga maleta na naglalaman ng mahigit 40 million pesos ang bawat isa ang na-deliver nila sa mga tauhan ni Marcos sa mga lugar na natumbok as address ng drop-off o bagsakan ng mga pera. At ganoon din pong revelation ng inner circle ng isa sa mga sindikato nila na si Saldico na itinuro na si Marcos at si Romualdez sa mga mastermind. And yet, lahat ng mga revelations na ito, ma'am, hindi man lang pinahalagahan ng mga nasa kapangyarihan. Kagaya ng sinabi mo ng isang judge sa Amerika o sa Estados Unidos, ay pinahalagahan niya ang testimonya ng mga naging biktima nang sa ganun man lang ay kahit hindi nila makuha ang direktang pagkumpronta doon sa perpetrator o sa naging sanhi ng kalapastanganan at abuso laban sa kanila, ay nakukuha pa nilang pagkakataon na muling mailahad ang kanilang karanasan upang maghilom mula sa katotohanan na sila ay bumabangon upang hanapin ang kaparusahan at katarungan sa gumawa nito kahit pa na nagpakamatay ito. So, ang power, sabi ni Ma'am Lorena, gusto kong line na yun can be redeeming or can be damning. Ang kapangyarihan ay pwede pong magpabangon ng bansa or pwedeng magpalugmok sa bansa. The way powers and authority right now are being abused under Marcos, mantakin mo, mama, sa draft resolution or draft report, ni Ping Lacson, mga kababayan, sa kanyang wala ng kredibilidad na Senate Blue Ribbon Committee, inabsuelto niya si Marcos Jr. at hinilot pa niya si Romualdez na secondary lang ang role dahil walang direct link of evidence towards them. In spite ng mga sinabi ko kanina, ma'am, ng mga naghuhumiyaw na katotohanan, itinuturo ang lahat ng criminal trails leading to Marcos and Romualdez as mastermind. Your reaction to this man, hindi na pirpirmahan. There is no majority signatures right now, or there are no majority signatures right now on the alleged draft committee report of Senate Blue Ribbon Committee made by Lacson and his team. Dahil nga dito, ma'am, hindi nagkakasundo kung anong role ni Romualdez, ano ang pananagutan ni Marcos at paano nangyari ito, kasi hindi naipakita ang totoong pagkakaugnay at pagkakadugtong ng pananagutang kriminal ni Marcos at Romualdez, bagkos pinagtakpan pa, Ma'am Lorraine,
sa naturang Senate Blue Ribbon Draft Committee Report. Yeah, and unfortunately for this corrupt politicians, these unprincipled politicians, no, like Ping Lacson, the Filipino people have already made up their minds, no. Look at the trust rating of Bangag, of Bongbong Marcos, and then you also look at the, was it 97% of Filipinos Yeah. think that corruption is endemic Yes. in, diba? So put that one and one together. So they've already made up their minds, no? And why? Why not? I mean, basically, basically, no. It's so obvious that Ping Lacson is basically telling us, I'm lying barefaced already, 'di ba? Tingnan niyo yung mukha ko, ang kapal talaga ng mukha ko, 'di ba? Tingnan niyo ba, tapalodot, 'di ba? Parang gano'n. Kasi Tapalodo. tapalodo talaga. I mean, kita, ano mo na, i-vulcanizing mo na 'to, 'di ba? Ang kapal talaga ng mukha ko. He's lying barefaced, 'di ba? And he knows that we know that he's lying, 'di ba? So, but he doesn't care because I think there's a lot of it in it for him monetarily, no? Some things are promised to him, etc. 'Di ba? Kasi Pwede. what else could it be? I mean, and in the end, the Filipino people have already made up their minds. So they've already made up their minds about who Ping Lacson is, because they've already made up their minds who Bongbong Marcos is and what he's done. And they've already made up their minds that he's the mastermind. It's so obvious, no? It's so obvious. The chairman's, the appropriations chair himself said so, no? Sobrang, I mean, the people who are right there in front of him, the front seats talaga, no, talagang witnessed firsthand, have already divulged, no, and so it is the opinion of the Filipino people that matter, no, I not agree. and they've also made up their minds that Ping Lacson is a whore, no, he's a whore. For sale, ang ibig sabihin namin ni Ma'am Rain, bayaran. Yeah. Kasi yun ang goal niya. At nais naming emphasize ito from the very start, bakit nila inoperate nila Tito Soto, Ping Lacson, Sandro Marcos, and now ngayon Ralph Recto, bakit nila inoperate na madislodge at kanila pong makuha ang chairperson na pamunuan sa Senate Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta? Obvious, sapagkat hindi nila kayang hawakan sa liig si Marcoleta para sumunod na magtabon at magtakip kay Marcos at kay Romualdez. At kaya niyang panindigan na dapat ilahad ang katotohanan ng lahat ng may nalalaman tungkol sa kriminal na pananagutan if it will take to identify the President and Romualdez, Marcos and Romualdez as mastermind, so be it. So wala pa mang 3 hearing, ma'am, inagaw na ang kapangyarihan sa pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee kay Marcoleta, kay Senator Marcoleta. Ganon din po ang ginawa nila sa pamunuan ng majority bloc. Inagaw ito at ngayon naging silent majority. At ito po ang binabanggit namin ni Ma'am Lorraine. Supposedly, wala na tayong ini-expect pa sa House of Representatives kasi puro yan mga buaya. Ang karamihan dyan, mahigit 200 dyan, nakatunghay at nakasahod sa pera at sa lapi na pinamumudmud sa kanila galing sa kaban ng bayan mula sa dugo at pawis ng mamamayan, pinapasuhulan sila ni Marcos at Romualdez. But for Senate, na mawala po ang nikatiting na kahihiyan sa kanila, lalo na itong silent majority na sumabay kay Tito Soto at kay Ping Lacson, what other term would you expect to call them? Di bayaran? Yun nga ang sinabi ni Ma'am Lorraine, whore. So ang whore, ang kanyang translation yan, binabayaran Puta. ka for hire. Puta. Yeah, isa kang puta. Political prostitute nga. Dahil for sale ang iyong, wala kang loyalty, ang iyong abilidad, ang iyong talino, ginagamit mo para pagkapirahan upang ikaw ay magkaroon ng personal na bintahe to the detriment and disadvantage of the Filipino people na siyang inaabuso ng mandarambong at magnanakaw na administrasyon. Ngayon, Ma'am Lorraine, ito pa, dahil sa draft resolution na ito, lumalabas na ang lahat ng mga testigo na pwedeng magpapatotoo ay kinatay nila Lacson na huwag makapagsalita. Inetsapuera ang mga diskaya, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Ipinakulong na sila. Hindi na sila pinayagang magsalaysay pa sa Senate o ano pa mang hearing. Hindi na makikita si Sergeant Gotesa, mga kababayan. Si Saldico hindi pinayagan kahit allowed na via online, pwede po siya magtestimonya. Hindi pinagbigyan halaga ang kanyang mga video revelations as part ng kanyang pagpapahayag. Ganon din po ang kanay Yusek Bernardo,
sina Yusek Cabral patay na, at iba pa, hindi na po ito pinagdugtong pa ni Ping Lacson para ipakita that the pattern of criminal trails point directly to Marcos and Romualdez as the mastermind. Kaya mga kababayan, Ma'am Lorraine, malinaw po ang nais nating ipaabot dito na kung hindi po itutuwid ni Ping Lacson ang kanya mga binabanggit, walang ibang patutunguhan ito kundi kukondinahin at itatakwil ng mamamayan ang kanilang gawa-gawang report. Even at the ICI, Ma'am Lorena, they're trying, mga kababayan, to consolidate daw itong Independent Commission on Infrastructure na patapos na daw ang kanilang report. Pero hindi included, Ma'am Lorraine, ang testimonya doon, tinago nila ni Romualdez, ang testimonya ni Sandro Marcos, and worse, ang mga testimonya ng pagkakasangkot ng pamilya ni Marcos, including Sandro Marcos and Martin Romualdez, hindi po binigyang halaga sa ICI report also na nag-leak sa media, Ma'am Lorraine, itong tinatawag na interim report. Hanggang kay Saldico lang ang itinuro nila na kunwari doon lang umiikot ang sindikato, Ma'am Lorraine. There's so much madness going on in the government right now, no? And ang tao ay enraged kasi ang gobyerno, sindikato na pinagtatakpan si Marcos, nagnanakaw sa atin, hindi nagsisilbi, 'di ba? Tapos puro mga pagtatakip ang ginawa, no? So bakit kaya? Kasi nga drug addict yung nakaupo diyan ngayon no? Siya yung pinakabaliw sa pinakabaliw dito, no? Asawa pa niya, ganun din, addict din, mga anak nila, mga addict din, 'di ba? So, yung sa akin kasi Eric, no, parang ayoko na nanululugmok tayo sa despair kasi naniniwala din ako na kailangan daanan ng Pilipino ito kasi talagang yung character trait ng Pilipino ay medyo mahina, no? Mahina in a sense na I mean, look at the vloggers, no, pwedeng bayaran, no? So, Yes. bayaran, no, and they are part of all of this, no, that's destroying our country. Winawasak ang Pilipinas ngayon kasi tingnan mo naman si Ping Lacson. Ano ba yung track record ni Ping Lacson? Terrible track record, no, yung Kuratong Baleleng, terrible track record. And we vote him into office, no. Of course, George Garcia and the corrupt people in government have also a hand in some of this, no. So I'm just saying, no, that there are so many things that are happening to us right now as a country that will seem like naman masyadong mabigat, pero sa totoo lang, pagkakataon din talaga siya para matutunan natin kung sino tayo. Kasi yung katulad nung kay Epstein, yung Epstein files or whatever, I don't know, for some reason, no, I had a meeting yesterday, diba, as you know, with people in Japan who work in the government, etc. And then they were saying, that Epstein files will not happen in Japan. In Japan. If it happens that there's a group of Japanese people who are abusing children, kahit na sino pa sila, kahit na mayaman sila, kahit na prime minister, kahit na siya yung emperor, he will end up in jail. Yes. Ang ganda-ganda. Why is that? Na you have to ask yourself kasi alam mo ang Hapon hindi mo sila pwedeng bilhin, no? And a lot of these perversions do come from stolen wealth, no? Yeah, Do correct. from absolute power, no? So we're always gonna go back to the basics. They're always gonna go back to the basics talaga, that love of money is the root of all evil. Now, I understand it so well. Dati hindi ko naintindihan, what does that mean? And yung absolute power corrupts absolutely. Oh, now I understand. Which to me is why Inday is an amazing president. She will be an amazing president. Kasi right now, I mean, if you know her, in other words, no, ang destiny ng isang bansa ay nanggagaling sa character ng kanyang leader, no. Correct. Ikita mo naman si Inday, di ba? Tibay din, di ba? So, hindi siya magnanakaw, wala silang mahanap sa kanya. Hindi sila nasasangkot sa drogang iskandalo, sa sexual perversion, groupie scandal, at hindi sila kahit anong tapon, ma'am, ng putik ng nangungurakot, naglulustay ng pondo, ay ang sinasabi ng records and data different sa propaganda. Sabi ng Commission on Audit, unmodified report means lusot
categorically, The on the highest. evaluation and requirements, 3 times. Unmodified report lahat halos, both sa kanyang Office of the Vice President at sa kanyang pagiging dating concurrent secretary ng Department of Education. So anong hinahanap natin dito? It's not about that Sara Duterte is corrupt. It's about how to manipulate the political situation and the political mechanism of impeachment to abuse it so that there will be a demolition and paralysis and elimination of the Duterte political influence. And bringing to that point, Ma'am Lorraine, nais kitang kuhanan din ng reaksyon dito. Hindi pa sila kontento na kunwari may mga non-government organizations na ginamit ang grupo ng dilaw at pink na zombies. Mayroon sila mga tinatawag na civil society, which are actually evil society. Dahil ito po ang mga manipulators ng social movement na kunwari sila lang ang nagko-control ng narrative about human rights, about social issues. Ginamit na ito bilang complainant kay Sara Duterte, ma'am. Ngunit, may nakita tayong pattern that to make it appear to be credible, ginamit ang ilang pare, madre, at mga pastor. 2 days ago, last Monday, ang sa likod pa rin, ma'am, grupo ng Akbayan. Para magkaroon ng semblance na may multi-sectoral groups at may mga organizations, including religious organizations, na gustong papanagutin si Sara Duterte, which alam natin, ma'am, bahagi ito ng grand script to make it appear that there is a broad and wide latitude of complainants asking for accountability ng Vice President. Ma'am Lorraine. Okay. Nakita ko yung photo na yon na si Laila de Lima ka-holding hands niya mga madre, tapos the Catholic nuns and Catholic priests, no? But what have we learned about the Catholic hierarchy? I'm not talking about the Catholic faithful, ha? I'm not talking about that. I'm talking about the ones that are there in power. What have we learned about them? No, well, the Catholic hierarchy is infiltrated by the CPP, NPA, NDF. Yeah. The Catholic Church is one of the biggest pedophile rings in the world. In the world. Right? In the world, in the whole world, and, Yeah, in the world. leads all the way up to the papacy. Alam ng Pope, and he covered up. No, so for us, dapat kaya nga, Eric, mga kababayan, I'm so happy. I'm so happy because even though you have to bear looking at people that you trusted, no, betray you. Maganda yun nakita mo na, lalo pa ko lumaki ako na Catholic all-girls school, etc., di ba? Well, you have to, that's what a grown-up does. A grown-up looks at the truth and accepts it, di ba? And nakita natin na ganun pa rin ba? Can you still trust an institution that's so riddled with corruption, with scandals, demonic scandals even, di ba? So can you still do that? So and Akbayan, of course, you know what Akbayan is. Akbayan is a group of unprincipled politicians that want to go back to power, di ba? Ito si Larissa Ontiveros, tanim witness na paulit-ulit sinira niya ang buhay ni CJ Corona, si Laila de Lima ay drug cuddler, and she exchanged sexual and financial favors as a Secretary of Justice with drug lords, di ba? So these are the people and naglilinis-linisan, no? So in other words, they're telling you, ako ay isang sinungaling, nagtatanim ako ng witness para sirain ang buhay ni CJ Corona, ni Pastor Quiboloy, ni Inday, no? At saka ako ay isang Secretary of Justice dati na nakipagganyanan sa drug lords para sa pera at para may campaign money ako, pagkatiwalaan niyo ako. Tapos kasama ko dito yung mga madre at pare ng isang institusyon with the biggest pedophile ring in the world, 'di ba? One of the biggest pedophile rings in the world, and infiltrated by the CPP, NPA, NDF, 'di ba? Agree. So, you know what, Eric, no? A lot, in my opinion, no, a lot of what ails our country is because of organized religion. No, anytime a faith asks you, anytime an institution asks you to check your brains and the doorstep in the door before you can join them, be suspicious. No, you have to
in my opinion, no, you have to be able to be a sovereign being. You have to be able to think. You have to be able to ask the hard questions of your faith. You have to be able to ask questions about the Catholic or whatever faith it is, because this will form your most intimate and your most important decisions in life. You have to, in other words, question authority. In other words. And Ang it was maganda pong binanggit mo yan, Ma'am Lorena, Yeah. dahil the Roman Catholic Church traditionally ay nag-i-exert po ng influence sa politika at mga buhay panglipunan ng mga Pilipino. Yes. Totoo yan, Yeah. ano? Pero hindi lahat tama ang kanilang mga influence na ito. For example, inahabol nila ngayon si Sara Duterte, kunwari, for issue of corruption, graphing corruption, pero tahimik at pumapalakpak sila ng patago dahil kinakadel sila at pinoprotektahan at pinupunduhan ni Marcos at Romualdez. Tahimik sila sa 1.4 trillion pesos na iskandalo ng pagnanakaw sa flood control and trillions of pesos more in other infrastructure projects. So anong tawag dyan? Di ba wala namang ibang pang termino na pwedeng gamitin? Kaipokrituhan yan, mga kababayan. Pangalawa, sabi nyo para kayo sa matino na panggobyerno, kasama nyo ang mga komunistang teroristang grupo na nagpo-promote ng pagpatay, panununog, pangbubomba, pang-ambush, pagre-recruit sa kabataan, pagpatay sa mga sibilyan, at tuloy-tuloy hanggang ngayon pati ang panggagahasa sa kababaihang nare-recruit sa NPA. Bakit nyo sila kasama? Samantalang walang ganong record o anumang karanasan o track record o anumang mga impormasyon na may ganong kinasasangkutan si Pangulong Duterte o kaya si Sara Duterte. Bakit sila ang kinakalaban? Hindi ito mga tao na naghahasik ng lagim, kaguluhan at pagkawasak ng lipunan at buhay ng mamamayang Pilipino. Bakit dito sumasama ito mga pamunuan ng Roman Catholic Church sa Pilipinas? Malaking katanungan yan, binabanggit nga ni Ma'am Lorena, no? You may be stronger in influence, but it does not matter kung ang taong bayan ngayon ay namumulat na, wala na pong saysay yan kasi alam ng taong bayan kung paano nyo pinagtakpan ang mga magnanakaw, ang mga mandarambong, ang mangungurakot. Bakit ginagamit, Ma'am Lorraine, itong semblance of religious organizations to form part of the so-called wide latitude of complainants in the impeachment complaint against Sara Duterte, maliban sa credibility purpose? Sa tingin ko, ma'am, ginagamit ito para sa propaganda talaga. Para yung mga hindi maaabot ng pagpapaliwanag, ay sasabihin nila, o tingnan mo, mga madre, pare, pastor, nagsama-sama, masama talaga yung mga Duterte. Masama talaga yan si Sara Duterte. Yan ay kung hindi po magpupursige tayo ng mga namumulat na upang ipaliwanag po ang kontra-naratibo at kontra-impormasyon, pwedeng makapanloko at makapanlinlang sila. Pero, syempre, hindi natin papayagan yon sapagkat natututo ang mga Pilipino sa karanasan, like Ma'am Lorraine. Nagkukunwari sila Dilima, sila Asidri, sila Trillanes na sila ang sa likod ni Madriaga. Pabalik-balik sila doon. Sila ang nagbi-briefing before mag-execute ng affidavit niya si Madriaga, ay si Dilima nakipagpulong sa kanya. And then, bago isa lang ang impeachment complaint kay Sara Duterte, si Madriaga nakipagpulong din kina Asidri at iba pang mga personalidad na konektado dito sa mga complainants na ito. Sa tingin ba ninyo ito ay maitatago ninyo sa taong bayan? Sa tingin ba ninyo nakakahawa ang kabanalan dahil may suot na sotana ang pari at madre, ay may mga habito, at dahil may mga pastor dyan? Si Benny Abante, pastor din. Pero tinatawag siyang banal na aso, santong kabayo. Hindi siya nirerespeto sapagkat nakikita ng taong bayan ang kanyang ginagawa, ang kanyang mga sasamahan niya, yung mga manunupil at abusado sa Kongreso na nasasangkot sa pagnanakaw at pag-abuso sa poder at kapangyarihan. So hindi po nakakahawa ang kabanalan mula sa sotana at habito, subalit ito po ay mas lalo lamang nagpapakita ng sinasabi namin ni Ma'am Lorraine, contrast of reality. Sa totoo lang, ginagamit yan na cover para magkunwari, hindi para magbigay ng lehitimong reklamo sapagkat wala naman talagang ebidensya sila kundi maniobra at manipulasyon ang ginagamit nila dahil alam nila they have the numbers at the House of Representatives right now, Ma'am Lorraine. Ang ganda nga, ang ganda talaga ng ng nangyayari ngayon, age of information, napakaganda. Kasi yung mga sutana na yan at saka yung mga habito ng mga madre, when I was growing up, no, for a lot of Filipinos, where did we see them? We saw them in anti-Marcos rallies, di ba? Sila yung galit kay Marcos, no?
So bakit ngayon, ang ganda kasi, ang galing talaga kasi ni Bongbong, talagang maliwanag na magnanakaw. O talaga maliwanag na magnanakaw. Kumbaga, Tama. like, lightning rod talaga siya, para siyang neon sign, magnanakaw ako. So pag ikaw ay kumampi sa magnanakaw na napaka-obvious na tapos na ang debate, no? Talagang magnanakaw yan, kahit ano pa sabihin ni Ping Lacson, kahit ano pa Yeah. sabihin ng HOR, ng mga buwaya din yung mga putyang yan, di ba? So, ang kagandahan diyan kay Bongbong Marcos, his utility, no, ang gamit niya Mhm. ay pinapakita niya sa Pilipino. Ito mga madre, ito mga pare, dati anti-Marcos ito, ngayon Marcos na Marcos, kahit na halatang-halatang magnanakaw ako, di ba? Tapos ang hinahabol nila ay si Sara Duterte, na clear na ng COA ilang beses with the highest opinion, unqualified opinion. Ibig sabihin, hindi magnanakaw si Inday Sara. So bakit nila hinahabol? Tsaka all those years, galit na galit ang Catholic Church kay Marcos. Pero nung pagdating ni Mhm. Digong, na nagkaroon ng free education, nagkaroon ng universal healthcare, bakit di Mhm. ko magbibig nila? Aba, putya, mag-isip naman kayo kung kanina ninyo binibigay ang tiwala ninyo. Hindi lang sa politikong pulpol, kung hindi sa mga santong banal na, aba, di call that, Eric? Kundi sa mga, Santong kabayo, banal na aso. yun, totoo, di ba? I mean, really. And yun, ganun. So, ah, ang kagandahan kasi ng mga Hapon, no, and other countries na umusad ang bansa nila, marunong mag-isip ang kanilang Yeah. mga mamamayan. At nakikita ko yun sa Pilipino ngayon, na despite, no, the multi-billion, maybe even trillion operation for misinformation, para bidabidahin itong si the drug addict, kanal na kanal pa rin ang survey niya, 'di ba? So Klaro. nag-iisip na ang Pilipino. So yun yung maganda Agree. doon. Pero mag-isip pa tayo further, 'di ba? Further, you have to be able to question authorities. You have to be able to question figures that you've trusted all your life. Are they still worthy? Are they still worthy? Kasi sinasabi ni, ano, alam mo ba, Eric, I'm not quoting verbatim, sabi ni Carl Jung, yung the morning of your life will be so different from the evening of your life. The things that you used to believe in the morning of your life, at the evening of your life, will have become a lie. Oh yeah, man. I'm telling you, I'm a dinosaur. So all those things that I thought were sacred at that time, no? Like for instance, the Nobel Peace Prize, Mhm. binigay ba naman kay, binigay ba naman kay Maria Ressa, kung hindi ka ba Maria naman Ressa. noon, di ba? Nakakatawa, di ba? So, at saka age of information talaga, no? Andiyan nakita na natin na sinasabi na it's already being discussed in the open, what the CIA is, what the deep Yeah. state is, what they've done to Ukraine, to Afghanistan, all the evils in this world. And now the Epstein files are out there, and then we can put two and two together, and Laila De Lima holding hands with these phony hypocrites, di ba? So, di Correct. ba? And speaking about that, ma'am, yung ambisyon sa poder at kapangyarihan, nakakapagpabubo din pala, no? Oh Hindi lang yeah. pala ito nagiging ipokrito ka at naging banal-banalan, kagaya ng mga nakasuot ng sutana at habito na nagagamit sila nitong mga Yeah. hilaw na komunistang grupo ng Akbayan, nakikipaglambot-singan sa mga komunistang teroristang grupo na mamamatay tao, nanununog ng bobomba, pumapatay ng pulis at sundalo, at Yeah. nagre-recruit at nagwawasak ng buhay ng kabataang Pilipino, pero barkada nila. Barkada Yeah. nila, pero yung naninindigan laban sa drogista, sindikato at kriminal, at ayaw sa mga nanggagahasa, ayaw sa mga nangungurakot, at talaga namang malakas ang tindig laban sa mga abusado sa lipunan, yun ang kinakalaban nila ngayon. Pero sabi ko nga, ma'am, nakakabobo pala ang sobrang ambisyon sa kapangyarihan kahit matalino ang dating mo. Halimbawa, si Shelo Magno, nagpapakilalang propesora ng economics and financial analysis sa UP Diliman. Pero hindi niya alam kung anong function ng isang vice president at ng mga Oo. opisyal ng gobyerno para singilin niya. Si Sara Yeah. Duterte, bakit? May napakulong ka na ba? May nakasuhan ka ba? Abogado ka pa naman, wala ka namang kinasuhan na korap. Nakalimutan niya na si Sara Duterte, o alam niya na si Sara Duterte hindi ombudsman, hindi siya DOJ secretary, hindi rin siya NBI director, hindi siya Office of Solicitor General. Si Sara Duterte ay standby president. That is her duty. That's it. Constitutionally mandated
standby President for the Republic of the Philippines. Yan ang kanyang primary function, na magiging healthy siya, matino at maayos dahil siya ang nakatakda na magiging presidente. All the rest are secondary and she cannot do her profession while she is the Vice President. Suspended ang pag-practice niya ng kanyang pagiging abogado. Ma'am, ano yung reaction mo dito sa nagpapakilalang matalino pero nagiging lantarang bobo dahil sumasakay sa ambisyon na pwede nilang gamitin ang politika ngayon para muling manumbalik sa poder, kasi nakalinya ito si Shelo Magno sa yellow and pink zombies na mga lapdog na bagong recruit ni Marcos at Romualdez, at ang gamit niyang maskara, propesora sa UP Diliman. Yeah, well, like you said earlier, no, propaganda value, no. In other words, itong mga talking heads nila are out there to mislead the Filipino people. They're out there talaga to confuse us, no. Oo nga, ba't naman si Sara, bakit siya hindi mag-file ng kaso, 'di ba? Hindi talaga siya pwede kasi bawal yun. Bawal sa batas yun. I don't know. Maybe Chelo Magno doesn't know that, but I don't think so. I think she knows. Or maybe she's just stupid. I don't know. You can be stupid and smart at the same time, di ba? You can't know everything. But the value of that is to confuse the Filipino people. Therefore, tayo, ang message sa atin, dapat marunong tayo mag-isip, no? Kasi, pero alam mo, Eric, the funny thing is, no, I have a lot of friends who are dilaw, no, na supposedly matalino. Pero kasi na-form na yung bias no. So inisip nila, bakit si Inday, no? Sabi ko, really, you want to get into a discussion with that, 'di ba? And then even if I tell them the truth and I show proof, no, that na clear na siya, no, they'll still say Inday Lustay. So, yung propaganda value noon, yun ang hinahabol nitong mga ito. And you know, the bad thing here, no, for me, is that dinadumb down nila yung discourse. Nagiging bobo yung diskusyon about things that are very important, like accountability and ano. Bakit si Shelo Magno ba? Has she ever asked for the resignation of Bongbong Marcos? No, she hasn't. And she was very clear about something like dapat tanggalin si Inday, 'di ba? Parang si Risa Ontiveros, 'di ba? Sinasabi niya na mas maganda dapat kasi talaga tanggalin muna si Inday, tapos hahabulin na namin 'yan. So sa madaling salita, hindi talaga, they're not really for accountability. They don't really care. Filipinos are suffering because of the theft of Bongbong Marcos and his incompetence. No, they don't care. They don't really care. Kaya nga this is why na-flush na sa na 8 inodoro na yung mga yan. At nakabalik lang dahil kay George, 'di ba? George Garcia, kupal, yung pinaka-corrupt na COMELEC commissioner, no. Sana multod ng COMELEC. Yeah, dapat yan ang sunod na ipa-impeach, ma'am . Yeah, Dapat yes. No? Dahil hindi magre-resign yan . Guarantee assurance sa operator yan ni Marcos at ni Lisa so that they can control and manipulate elections, including the 2028 elections. Kasi ang term niya ni Garcia, mga kababayan, hanggang 2031 pa yata, Ma'am Lorraine. Or 2032. Ang pagkakalam ko, 2032 pa yata yan, Ma'am Lorraine. Kaya delikado po ang taong bayan kapag ganyan ang nakaupo na COMELEC chairman at mga miyembro niya. Pero before sa kanya, Ma'am Lorraine, maganda rin pong binanggit ninyo na nahubaran po ni Vice President Sara Duterte earlier, before pa po magkaroon ng deliberation sa Kongreso ng kaso na inireklamo sa kanya sa impeachment, ipinakita niya ang convention speech ni Risa Hontiveros. Yeah. Kung saan sinasabi doon ni Hontiveros na hanggat nandyan pa si Vice President Sara Duterte, hindi pa tayo sigurado na hindi na makakabalik sa poder ang isang Duterte brand of leadership sa gobyerno. Bakit? Bakit sila takot sa Duterte brand of leadership? At bakit takot sila kay Inday Sara Duterte na hindi nila ito ma-eliminate through dinaya at binaluktot na impeachment dahil wala silang pagkapag-asa kung eleksyon ang pag-uusapan, lalamunin sila ng buong buo ng isang Sara Duterte sa open, honest, and fair elections. Ma'am Lorraine, sa tingin mo, sa iyo o sa karanasan mo, sa isang Duterte brand of leadership and government, bakit mabigat sa kanila ito? Kina Hontiveros ang pagiging prospects of a revival of another and ascension to power of another Duterte brand of leadership. Alam mo Eric, they want to make it seem as if it's
two sides, Duterte, pro-Duterte, anti-Duterte, di ba? Ganyan. But in reality, the Filipino people, they really hunger for Dutertismo. They Yeah. hunger for real public service that they experienced during PRRD's time. And we're no longer talking about two sides to a coin. It's a united voice already. No? If minus 15 whatever ito, ang sinasabi ng Pilipino na tiwala nila sa isang drug addict na sumawata kay PRRD, binastos siya at yung kanyang karapatan, ang sinasabi nila, yun ang maririnig natin. Namimiss nila yung Dutertismo, yung totoong public service na walang track record ang akbayan, yung mga hilaw na mga komunistang yan, na kaya nila, hindi nila kaya, no? Hindi nila alam. Sinabi nga ni PRRD, si kay Virus, you were never an executive. You never were responsible for a town or a city. Yeah, You were city. never governor. You were, talagang sinampal siya sa mukha ni PRRD, di ba? PRRD has every right to say that. No, he has the moral ascendancy to say that because he is an excellent executive. Correct. May karapatan siya. And the daughter, Inday, is no less different, no? Parehong-pareho. At ayan ang sinasabi ng taong bayan, no? Kasi naman, Eric, may tatanong kasi ako sa iyo. Gusto ko pang tanongin pa to sa iyo eh. Itong bangungot na Bongbong Marcos na ito, no, magnanakaw, lahat, all of this slimy things going on in government right now. What do you think is going to happen down the road? Do you have any hope for our country? Sa tingin ko, ma'am, ang taong bayan ay buo ang paniniwala na si Marcos at sila Romualdez ang mastermind. No doubt about that. Subalit, ito po, it will take a process for people to come out in the street in a collective action similar to people power. Magde-develop yan, hindi mapipigilan yan, Ma'am Lorraine. But nobody can predict the time. May nakatakda yan, Ma'am Lorraine, no, na patutunguhan. Kung hindi man aabutin kaagad si Marcos ng pagkagalit ng taong bayan to the point na nasa lansangan na ang kanilang pagkilos, sigurado ako, ma'am, kayon pa lang, decided na ang taong bayan that never again will there be another Marcos. Never again will Marcos or whoever he endorses or whoever they support Correct. ijajunk, ibabasura ng taong bayan. Ngayon pa lang, ma'am, made na yon. Made na sa taong bayan. Eric, kaya nga natatawa ako na nagpapakamatay sila para sa endorsement ni Bangag. These stupid people, some stupid people. Na. Kasama yan sila Virus, no? Si John Vic. Nakakatawa kasi hindi nila nababasa? Ganun ba sila ka-stupid, di ba? Or ang habol nila yung pera? That will dry up, no? At saka ang mga politicians, no? Peculiar animal, yung mga users, yung mga yan, no? Yes. Users talaga. And ang tingin talaga nila sa tao vote. Ang nakikita ko lang na hindi ganon. Yung tatay ko, yung pamilya ko, si PRRD, the Duterte. Hindi talagang hindi, no? So, ang nakikita nila sa tao, no, ngayon, so madikit mo yung pangalan mo sa Duterte. Kunyari ako si Congressman Buaya, no. I-sign mo yung impeachment na yan at anuhin mo si Inday, lagot ka sa 2028, talagang bababuin ka ng tao. Talagang tsaka hindi naman ito invento kasi na-experience na natin sa 2025 elections, 'di ba? Na si Benny Abante ay appointee ni Comelec, 'di ba? Hindi na yan, ma'am, talo yan. Talo siya, oo. Appointee siya. I mean, if not for George Garcia, the body count of the Tambalos-Los Marcos fiasco would have been so much higher, di ba? And still, ma'am, naalala mo, nagnakaw sila, sabi ni Saldico, ng mga almost 50 billion to 100 billion. Yung iba po doon ay pinatago doon sa yung sa malapit sa Malacanang na address, Ma'am Lorraine. Aguado Street. Sapagkat doon po ang gamit para pamimili ng boto. Pero look, wala man, 4 lang nakalusot sa kanila, ma'am. Hilot pa yun, ha. Nagulat pa ang iba na nakalusot sila, itong Aquino at saka si Pangilinan, Lacson at si Soto. Nilampaso talaga sila ng taong bayan doon, ma'am. In spite of having 50 to 100 billion pesos estimated na ginasto nila. Ma'am Lorraine, mga kababayan. Yeah.
Alam mo, Eric, na mga kababayan, yung mga the amounts na mini-mention na ganyan, ano, Mm. do you know that those amounts can change the destiny of our country? Do Correct. you know that those amounts that were stolen from us, staggering amounts, could have meant better lives for millions of Filipinos? And do you know that that amount that was stolen from us could have really catapulted our country into the future, and that we would have been shoulder to shoulder with people all over the world. And yet what has happened, no? Magnanakaw kasi itong mga ito. Si Marcos, si lahat ng mga congressman maraming congressman, yung mga vloggers na yan, yung Mhm. mga journalists na yan, ang mga magnanakaw, pwedeng bayaran, pwedeng suhulan, dahil sa kanila sira ang Pilipinas, wasak Agree. ang Pilipinas. No? And sila ma'am ang nagtatabon-tabon. They are not just enjoying the benefit of looting, yung pagnanakaw. Hindi lang po simple na tumatanggap sila. They are also manipulating public opinion. They are also manipulating information. Kagaya po ng mga pag-agitate nila ng anti-China, ang mga Duterte ay pro-China, yan po ay binayaran. Paid po yan na operation. Hindi lang ng Amerika, kundi itong mga bayaran ng media. Calculated po yan para palabasin na taksil ang mga Duterte at kanilang ipinagkakanulo at pinagtataksila ng mga Pilipino na hindi totoo. Kaya nga sinupalpal sila sa Senado ni Senator Alan Peter Cayetano na wala ni isang katiting na pulgada ng teritoryo o even ng exclusive economic zone natin na pinagkanulo o binitawan ni Pangulong Duterte, at wala po siyang ibinenta na teritoryo, yaman ng Pilipinas na hindi alam ng taong bayan dahil hindi po nangyari yon. At wala po yan sa katotohanan na nagbebenta ng soberenya ang mga Duterte at lalo na si Pangulong Duterte. You're correct to point out, Ma'am Lorraine, kung nagamit lang yung 50 billion to 100 billion na ginamit sa pamimili ng boto at manipulation sa COMELEC, ilang paaralan na naitayo, and until now we are short of more than 140,000 classrooms all over the country, both elementary and high school. Sinubukan ni Pangulong Duterte na habulin yan with more than 20,000 classrooms built every year. Kukulangin siyempre ang panahon niya. Kasi napakahaba ng panahon na nag-suffer ang sektor ng edukasyon na nawala ng kulang ng pondo. Pangalawa, Ma'am Lorraine, when we were with the NTF-ELCAC, mga kababayan, yung Barangay Development Program na 2.4 billion pesos lang can already provide something of enormous impetus na itulak mo ang panimulang pagbabago sa 1,000 barangays. 2.4 billion lang. Ang sinasabi ni Ma'am Lorraine, how much more with 50 billion pesos? Napaunlarin mo ang kalsada, health center, access to water, market support, and other capitalization input sa mga malalayong lugar at mga liblib na mga barangay na pinag-iwanan ng gobyerno dekada-dekada na at sinubukang abutin ni Pangulong Duterte, and yet pag-upo ni Marcos ang unang tinanggal niya Barangay Development Program. Ma'am Lorraine. And ito, ang mga flood control ang inuna niya na mga ghost projects. Kaya sabi namin ni Ma'am Lorraine dito, hindi ito nakikita na mga pari madre na krimen at kasalanan ni Marcos. Ang nakikita nila, yung Mary Grace Piatos, na alam natin ito po ay puro mga uri ng kasinungalingan at propaganda na walang kamatayang ginagamit lamang, Ma'am Lorraine. Tapos ano, Eric, may mga reports pa ngayon, Eric, mga kababayan, na yung properties abroad, no, imbes na diyan napunta, no, mga kongresista, Yan, mga public officials, correct. may mga bahay sila sa Europa, no? Tama. At bumibili sila ng golden passports. Wow. Half a million bawat isang tao, pero buong pamilya nila meron. Biro nyo yun? Grabe. And we're talking about mga newcomers in government, mga Oh, first time, no, na mga neophyte na congressmen, no, they didn't have millions to their name, and suddenly they're buying properties all over the world. No, terrible. so, you know what? Masakit pakinggan ito. At saka yung ano pa pala, no, yung mga dating walang bahay sa Forbes Park, ngayon may bahay na sila. Yes, that's May correct, lot Ma'am na Lorraine. sila, no? You know what? There was somebody sent me a video of around January last year. There was a property in Forbes Park, nakasulat doon, property of the Department of Justice. And Wow. then nung sumabog
yung flood control thing, tinanggal yon. So many Oh. things are happening under our noses na mga putangin na mga magnanakaw na yan that should have and never ever ever forget, kasi talagang this was drilled into my head by PRRD. Pera ng taong bayan yan, pera natin yan. No, yung mga pinambili ng Manhattan na bahay ni Tambaloslos, ng diyan sa Spain, may bahay siya Sa, sa paano yun, ma'am? Sa Soto Grande. Soto Grande, sa Lake Como, mga Como. I mean, really, people's money, our money, no? So, habang masakit ito, lalo tayo dapat gawin natin gasolina yan para yan yung energy natin labanan ito. Correct. At ma'am, diyan sila natatakot bakit gusto nila ma-eliminate at ma-paralyze si Sara Duterte. Yeah. Kasi hahabulin yan ng tamang gobyerno at babawiin sa kanila. Yes, We yes. will recover this and Yeah. they will be put behind bars. Marcos, Romualdez, and all those members of their criminal plunderous gang na nagnanakaw. Sigurado ako, no, itataya ko dito ang aming pusta ng karangalan namin ni Ma'am Lorraine sa aming paglalayag na ito na kung hindi gagawin niya ni Sara Duterte. Sigurado tayo na kapag siya ang naging Pangulo ng bansa, isa yan sa hahabulin at papanagutin sila. Babawiin ito mga nakaw na yaman na ito at ito ay papakinabangan ng mamamayan kasama ng pagbibigay ng katarungan at paghatol sa batas sa krimen na ito na ginawa nila Marcos at Romualdez. Kaya na takot sila at gusto nilang ma-eliminate before 2028 ang isang Sara Duterte. So, ang ganda, di ba? Ang ganda, parang ang daming sinasabi na nabibigay sa atin na information kung bakit nila ginaganyan si Inday, kung bakit nila kailangan tanggalin si Inday. Kasi si Inday lang ang may kayang sawatihin yan at talagang kaya niyang ayusin ang Pilipinas dito sa putang inang ginawa ni Marcos sa Pilipinas, 'di ba? Correct. Yung gahasa niya, ginangbang ang Pilipinas ng mga putang inang yan, di ba? I know I told my daughter, I'm not going to say bad words anymore, but I'm sorry, talagang nakakagalit talaga. So, it's just in that. So, that's the good thing about this, no? We're already being shown who our next president ought to be. You Yes. want, gusto ninyo ayusin ang Pilipinas. You know, Eric, no? Of course, I don't want to believe in one public figure lang. No, I really think it's the Filipino people that should Yeah, of course. really magbabago. Ikaw talaga, sa atin talaga magbabago, pero kasama nung pagbabago na yan ay ipinaglalaban natin ang nakikita natin ngayon na sinisira. Bakit nila? Why are they doing? They're expending so much energy and so much. The entire government machinery is being used to destroy Inday Sara. Why? Correct. Ask yourself why. Isn't that amazing? No, I mean, you could look at her. She's an amazing woman. Really, I didn't know her kasi before PRR when I was working with PRRD kasi very strict yung nila yung separation nila no ng trabaho ko ito, trabaho ko yan. No? Hindi sila nagmi-mix-mix, no? Hindi sila yung party tayo. Wow, ate na yung Malacanang, party tayo, Pops. Tapos mag-fireworks pa. Hindi sila ganon. Hindi sila, they never went to Malacanang. Do you know that? Only for the oath taking. So, hindi sila squatter katulad nila Lisa Araneta na party na tayo, mga squatter ugali, pera ng bayan ang ginamit. And isn't that ironic that they look down on a probinsyano, pero in fact the probinsyano from Mindanao was the classiest, the most elegant, hindi magnanakaw, hindi squatter katulad ninyong mga naka Forbes Park kayo with your rent-seeking behavior, nagpapalibre kayo kahit droga ninyo, kahit yung pagsupa ninyo sa mga prostitutes, kami pa nagbabayad, pera ng taong bayad. Can you see how really classy the Duterte family is? So you can see with Inday, no? It's an amazing woman talaga. So now that I'm getting to know her, I'm so impressed. I'm really impressed talaga, Eric. Talagang there's some stories I cannot tell, no, kasi what in privacy it was told to me in confidence, but what it says, no, is that this is a woman that is really, she was made for a time such as this. Yeah. At hindi siya takot, Ma'am Lorraine, ha? No. Na mawala sa kapangyarihan. Sabi niya, kung hahatulan ako ng Senado at i-convict nila, so be it. Yeah. Kung i-impeach nila ako, di-impeach nila ako.
I will Yeah. just do my job, I will stand for truth, and I will defend my office and integrity. But kung may numero sila, di sa kanila na yan. Taong bayan pa rin ang huhusga kung papayagan nila ang ganong uri ng pagbaliwala at pagbawi ng mandato at sovereign authority given by the people to the Vice President. Makita mo, ma'am, hindi siya yung kapituko. Kasi Yeah. hindi ganon ang pamilya nila, hindi ganon ang tatay niya. Hindi ganon si Rodrigo Duterte eh. Kaya magandang pag-usapan yung binanggit mo, ma'am. If the greedy and corrupt politicians will have their way to manipulate the numbers both at the House of Representatives and at the Senate to remove Sara Duterte from office, then ang magtatanggol kay Sara Duterte, taong bayan. Doon ako naniniwala. Oh, At sa yeah. paniwala ko, ma'am, hindi ganon kadali gawin yon na tatanggalin mo ang mahigit 32 million votes. The highest so far, Ma'am Lorraine, sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Mandato ng taong bayan yan. At doon mo ma-appreciate si Rodrigo Duterte. When Leni Robredo was attacking Rodrigo Duterte's anti-drug and anti-criminality campaign at nagsisinungaling sa UN si Leni Robredo, a lot of people were suggesting, even inside cabinet of Rodrigo Duterte, Ma'am Lorraine, di po ba, to impeach Leni Robredo and remove her as Vice President kasi walang pakialam, walang kooperasyon sa administrasyon. Ang sagot ni Pangulong Duterte, ma'am, ay we respect, Sabi we niya, respect stop the that. mandate of the people given to her. And then She he said- has the mandate of the people to her. And the way he said it wasn't rehearsed, no? He said, stop it. It was something that he really believed. We just had an election. Nagsalita Yeah. ng taong bayan. Correct. Ano, ang galing-galing Ganun talaga. lang siya kasimple. Yeah, kung umay na kayo dito sa mga political prostitutes sa Pilipinas, napakarami. Sampu-sampera. Pag kayo'y nauumay na at nakakita nyo drug addict, mga magnanakaw, mga sakim sa kapangyarihan, mga law benders, mga gustong maging president, mga ilusyonado, 'di ba? Alam nyo, tignan nyo si Inday para hindi kayo malugmok sa lungkot or sa hopelessness kasi si Vice President lumalaban na siya para sa Pilipinas at tanggap na niya ang kanyang destiny at ang destiny niya ay maging pangulo ng Pilipinas, no. At para sa akin, Eric, mga kababayan, pangulo ko na siya. Alam mo kung bakit? Kasi sa Constitution, when the president is no longer able to dispense his job, no, to do his job, then yeah, and obviously he's not capable. So Yeah. I'm never going to have a drug addict for a president. Manigas I na agree. lang siya. Yeah. And that's the reason, Ma'am Lorraine, in closing, bakit namin ini-emphasize na ang lahat na ito mapapadali. Magiging mapayapa ang transisyon ng kapangyarihan dahil nasa batas po yan, as protector of the state and the people, the AFP can withdraw support from the Commander-in-Chief and recognize that the succession of power, as stated by the Constitution, will be the Vice President. Tapos, ganun pong punto namin ni Ma'am Lorraine. Hindi namin sila inuudyukan na mag-codata, na mag-power grab, na magkaroon ng labanan. Ang punto namin ay gumawa ng malinaw na paninindigan sa kapayapaan ng ating bansa.